pinapangalanan pero posible umanong may madagdag pa sa mga kasalukuyan at dating senador na iniimbestigahan kaugnay sa maanomalyang flood control project ayon sa Ombudsman. At sa paggulong ng imbestigasyon, magiging matipid na rin daw ang Ombudsman sa pagbibigay ng detalye kung kailan magsasampa ng kaso at posibleng paglalabas ng arrest warrant. Nakatutok si Salima Refran. Humaharap na ngayon sa preliminary investigation sa Department of Justice ang tatlong kasalukuyan at dating senador kaugnay ng maanomalya umanong flood control projects. Pero sabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, may dalawa pa na posibleng madagdag dito. Yung tatlo muna, pero parang meron pang-apat na tinitingnan namin at pang-lima, pero yung isa senador, yung isa hindi na senador. Hindi na sila pinangalanan ni Remulla. Pero ilang mga senador at dating senador, pati na mga kongresista ang sumasailalim ngayon sa fact-finding investigation ng Ombudsman. Kapag nakitaan sila ng basehan, saka sila isasailalim sa preliminary investigation kung saan bibigyan sila ng pagkakataong sagutin ng mga alegasyon at magsumite ng kanilang mga ebidensya. At kung may sapat na ebidensya, saka sila sasampahan ng kaso. Sabi rin ni Remulla, magiging matipid na raw siya sa pagbibigay ng mga detalye kung kailan magsasampa ng kaso at posibleng maglabas ng arrest warrant. Kasi it's misinterpreted and some people want to push the issue more and try to put a date. I will not do that. Tapos na tayo ron. I think we've learned our lesson from that. Hindi raw alam ni Remulla kung saan nakuha ni Senator Amy Marcos ang sinasabi nitong petsang January 15 para sa pagsasampa ng kaso laban kina Senador Joel Villanueva, Senator Jinggoy Estrada at dating Senador Bong Revilla. Buti siya, alam niya. Ako, hindi ko alam yun. So there's no truth to that? Ewan ko na saan nagkagaling. Ang mga computer naman na galing sa opisina ni yumaong DPWH Undersecretary Cathy Cabral na dinala sa Ombudsman, nakaselyo pa rin daw at hindi pa nabubuksan. Inaayos pa raw ang proseso sa pagbubukas at forensic examination sa mga ito. Makakasama raw dito ang Department of Public Works and Highways at ang Commission on Audit. Ang laman lang daw ng mga ito ang magsasabi ng totoo sa mga naglalabasang dokumento. Huwag lang magsasabi yung ibang tao na alam nila yung laman, no? Kasi walang pwede magpatunay niya kundi yung computer mismo na hawak namin. At walang pwede magsabi na yung kanila ang tunay, yung iba hindi tunay. Matatanda ang sinabi noon ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na hawak niya ang mga dokumento mula kay Yuse Cabral at pwede raw itong i-authenticate ng Ombudsman. Authenticate for what? And who's having it authenticated for what purpose? Are they prosecutors? Are they investigators? Kasi kung ito in aid of publicity, huwag na natin pag-usapan. Sila magsabi kung ano laman no, na dapat pinapansin namin. Di ba? Eh, ang gagaling sa kanya, tapos sasabihin niya, bibigyan niya kami ng duda yung aming pagkatao dito. Sabihin niya kung anong problema. Di ba? Eh, bibigyan niya ng motibo na parang wala kaming ginagawa. Eh, araw-araw, nandito lang naman kami. Di pumunta siya rito. Samantala, pinaiimbestigahan na ni Remulla sa NBI ang mga nasa likod ng kumalat sa social media na isinugod siya sa ospital at may malalang karamdaman. There's really an orchestrated campaign. I don't know for what purpose, pero tingin ko, it's part of the propaganda machine of some political quarters. Akala nila, maaawat ang hustisya pag nawala ako eh. Hindi naman ganun yun eh. Proseso to na nagsimula na eh. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, Nakatutok, 24 Oras.